na ino-offer niyo po sa Salam Project? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon. Una-una, itong Salam ay ito po yung strengthening access on living assistance for marginalized Bangsamoro. Ito yung tinatawag na Salam. Ito po ay intended ito sa mga pure na mga MILF, no? Yung mga MILF, mga combatants natin na nakipaglaban sa kanilang karapatan, yung right to self-determination. So pinili natin dito kung sino po sa kanila yung nararapat na magkaroon ng financial assistance na magmula sa Salam. So nagpo-focus po tayo dito sa Salam doon sa una-una yung financial assistance, yun yung tinatawag natin na subsidy. And then, doon naman sa mga program ng Salam ay actually, meron din tayong mga kasama doon sa, aside from subsidy, ay meron tayong mga skills development para sa kanila, yung training. So, sa ngayon ay nagkakaroon na tayo ng communication doon sa TESDA para makatulong sila kung paano i-develop yung mga skills ng mga beneficiaries. Okay, Thea from 94.7 AM Radio FM Cotabato. So, ang katanungan ko, sir, ano po yung mga check na hakbang na inyo pong gagawin upang ma-check ang maayos at transparent na pamamahagi ng mga ayuda at ang makabenepisyo nito? Or ang mga beneficiary nitong Salam program? Okay, actually meron kaming sa bawat sa loob ng region natin ay meron tayong mga coordinator. Maaaring sabihin natin na sila po yung mga focal person na itinalaga natin doon sa mga respected area kung saan itong mga beneficiaries natin para sila po yung direct na magkahawak at makatulong sa kanila. And then pangalawa, yung office natin, yung Salam Project Office, ay tinitiyak nila na hindi lang sila sa pagfo-focus sa office, kung hindi sila mismo ang gumabay sa mga beneficiaries kung paano nila ito maibigay ng maayos. So meron tayong mga focal person na sila po yung binatasan. And then, pangalawa, nandyan din yung namin, yung monitoring namin. Meron kami monitoring and evaluation kung natanggap na nila ito ng maayos, kung na-deliver sa kanila ito ng maayos. Okay, sir. Halimbawa lang po, kung isa na po akong ganap na beneficiaryo ng Project Salam, habang buhay na po ba akong mayroong matatanggap na benepisyo? Actually, 7 years lang itong program. Okay. Halimbawa, ikaw ay nakapasok sa Salam, kung kailan ka nag-start ay mananatiling beneficiaries ka ng Salam until matapos mo yung 7 years. So, ito, ganito kaganda yung proyekto natin. Sa lahat ba ng mga miyembro ng MILF ay tiyak na makakabeneficiaryo dito o meron lamang nakatakdang bilang na kailangang punan? Yes po, may nakatagdang bilang. Unang-una, noong una, nag-start itong Salam ng 10,000 beneficiaries. Pero last year, nagdagdag sila ng 3,000. So, umabot na tayo ngayon ng nasa 13,000 beneficiaries. So, paano po ba yung releasing nila? Yearly or monthly? O Every quarter. Every quarter, yes. Katunayan nga, itong first quarter of 2025 ay nakatanggap na po yung mga beneficiaries natin, no? Pero meron pang natira na hindi nakatanggap, nasa mga 25.13% yung hindi nakatanggap dahil kulang pa yung mga papers nila. So, kailangan mag-comply nila yung mga requirements para makuha nila ng maayos yung yung tulong sa kanila, financial para sa kanila. Ma-highlight na lang din po, ano-ano po ba yung mga proseso o mga requirements na kailangan?
Unang-una, legitimate member sila ng MILF. Na mga at least ilang Yes, taon? yes. Not necessarily ilang taon, Okay. basta ang importante ay original sila na Naging nagserbisyo. yes, or kung hindi naman sila direct na nakapagserbisyo sa MILF, yung mga magulang nila, Okay. yung mga relatives nila, kasali sila doon, and then bona fide member of the MILF. Yun yung general. And then pangalawa, ma-endorse po sila ng, halimbawa, pag manggagaling ito sa military, ma-endorse sila ng best commanders nila or mga front commanders nila na sila po ay membro ng military. Pag manggaling naman sa mga political officers natin, no, siyempre endorse sila ng mga political officers nila. Okay. Kasi lahat po ng line agency ng MILF, yung More Islamic Liberation Front, ay binigyan natin sila ng slots para ma-distribute ng maayos itong beneficiaries. Mayroon tayong nanggagaling sa Da'wa, mayroon tayong mga beneficiaries na galing sa women, meron sa SWC, meron sa military, meron sa political committee, sa lahat-lahat po ng agency ng MILF. How about medical aided po? Kasi kuan ito, ang tinatanggap lang natin dito yung wala pang hindi siya kasali doon sa tulad ng government employee, Okay. kasali sa ISAL, yung na-decommission, at saka yung nabigyan na ng gobyerno ng, ng tulong. ng tulong. Ang hinahanap natin dito, yung wala pang natanggap, wala pang napasukan na kahit anong programa ng gobyerno. So for the record lang po, Ustad, mga, Yes. magkano po ba for exact yung natatanggap nila for? Actually, yes po. Yung base doon sa nakuhan ko ay medyo malaki-laki rin eh. Every month nila ay, kung hindi ako nagkamali, nasa mga 7 to 8,000 yata. And then, pag-release nila dito ay every quarter. Okay. Every quarter. So means, every year, 4 times sila magkatanggap ng beneficiaries. Pero ang pagtanggap nila nito, ay dadaan ito sa ATM. Kasi isa sa requirements nila ay magkakaroon sila ng ATM. Kasi doon natin ida-download yung pera nila sa ATM. And ano, Okay, maliban po dun sa cash assistance, Ustad, meron pa po bang ibang mga program ang Salam Project? Yes po, tulad ng sinabi ko kanina na ngayon ay meron tayong skills training para Okay. sa kanila. I-develop natin sila, turuan natin sila kung paano nila masustain yung tulong na naibigay sa kanila. Kasi kadalasan sa mga nagtanggap ng tulong na yan, pagka nakuha nila yung pera, Yes. dinidiretso na Yes, ginastos. So, tuturuan natin sila na paano medyo mahaba-haba yung yes. May pagpatuloy. Yeah, may pagpatuloy kahit na nila. matapos ng 7 years. Yes, kahit matapos Okay. yung 7 years, matuto silang umuhay, kahit na sa maliit na paraan ay magkaroon sila ng livelihood, masustain Kapital. livelihood. Kaya meron na tayong communication. Yung si administrator natin ay nagkakandak na sila ng meeting together with the some officers of the TESDA. No? Kasi doon tayo nakikipag-ugnayan sa TESDA. Kasi alam natin na sila yung nagbigay sa atin ng mga skills na yan. Okay, Ustads, my final question is, ano po yung natatanong nyo, ang mga magiging hamon dito sa pagpapatubad ng Salam program, and ano po yung inyong mga strategiya or strategies upang Yes. malampasan ito? Yun lang po yung final. Yes, actually may mga haka-haka, may mga nabalitaan kami, pero hindi ko pa ito sure kasi ako, hanggat hindi ko napatunayan, hindi ako basta-basta naniniwala. Kasi alam natin na sa panahon ngayon ay lumawak na yung paninira, no? Paninira ng bawat isa sa kapwa-tao. May mga narinig kaming mga negative doon sa mga focal person nila na may parang naghingi, hindi ko alam kung naghingi sila or nagkuha sila ng parang percentage doon sa mga beneficiary. So ayaw natin na mangyari yun eh.
Okay lang, halimbawa, kung beneficiaries na magbigay sila ng pusang loob. Sa kamag-anak. Yung voluntary na ibibigay nila doon sa nagtulong Yes, sa kanila. po. Wala namang problema doon. Pero yung pipilitin mo yung beneficiaries, maghingi ka ng condition, yun yung ayaw namin. So sa palagay ko, kung magkakaroon man ng mga ganun, yun yung pinakamalaking challenge sa atin. And then, kung halimbawa mangyari yun, ay marami na tayong pwedeng gawin na maituwid yun. Unang-una ay pwede natin kausapin. Yung i-point out natin kung sino yung mga tao na gumagawa ng gano'n. Para kausapin natin sila ng personal. No? Para hindi sila mapahiya dito sa Inshallah. publiko. Yes, po. In your own vernacular language. Karamihan sa mga beneficiaries Yes. natin maging gano'n. Yeah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ng mga beneficiaries sa Salam project na paminami sir kano i-cooperate kamo sir kami pasabot kami siya sa opisina upang makalinugad sa butan sa kanong mga poker person no na di kano pagangam sa kapasabot sa sir kami inshallah taala tabangan amis kano sa panon ikakuano sa kanong kawagi sa diri-diritso dinamik ka rin yan i-madsalimot i-nanakawagi mo hindi na katawan namin uli ka na sa website ka no nanagit sa kinagihadan niya tito-tito na itanong masampay himaya ba isa Allah subhanahu wa ta'ala so siya tanong sa kuna kapasi isa lang nagagatan sa mga katatabangit ano sa mga kasampesel kano sa mga so tawag no project salam kaniya especially niya programa no Chief Minister tano niganat kano former Chief Minister tano si Honorable Al-Haj Murad Ibrahim taman din sa sagunawa niya ang Chief Minister tano si Honorable Abdurrahman Makakuha na niya may kahandanin na panon ikatito no salam sa mapya sa kanang mga beneficiaries inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. So, sukran Ustad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam.